Hello Bicol and hello world! Ngayong araw nga ay napagpasyahan namin pumunta ng bukid. Sakto nga at makulimlim ang panahon, hindi parehas kahapon na sobrang init. Alas 10 na nga ng umaga kami umalis dahil nagluto pa si Tia ng pagkain na dadalhin namin sa bukid. Kung nagtataka po pala kayo kung anong gagawin namin doon ay mangunguha po pala kami ng palawan na lulutuin naming meriendahan. Dahil wala na ring makain itong mga person, kaya sa bukid na lang daw kami maghahanap. Maghahatid nga din ho pala kami ng pagkain doon sa bukid dahil nandoon din po sila Tiyo na nagkokopra ng nyog. Dito nga ay nakasabay namin ang aking tiyuhin na pupunta din sa kanyang babuyan dahil papaliguan niya daw ang kanyang mga baboy. Ang pogi talaga nitong tiyuhin ko. Ay talaga naman. Sobrang excited ko nga dahil matagal-tagal din akong hindi nakakapunta ng bukid. Kaya nung nalaman ko na pupunta itong mga beshi ko ay sumama na din ako para may magawa din ako sa buhay. Habang papunta nga kami ay may nadaanan nga kaming maraming bunga ng bayabas dito. Kaya naman itong mga person ay hindi na nga nila napigilan. Kanya-kanyang akyat na nga sila ng mga puno. Sabi ko nga tama yan para may makain tayo habang naglalakad. Hindi nga rin pala kami na boring sa paglalakbay dahil may kasama kaming tiyanak. Ay bata pala. Napakadaldal nga nitong bata na ito at hindi na uubusan ng sasabihin. Kaya tawa lang kami ng tawa hanggang sa hindi namin namalaya na nakarating na pala kami sa aming pupuntahan. Pagkadating nga namin ay tinanong ko agad si Tiyo kung nasaan ang palawan. Pagkakita ko nga ay sobrang na-excite ako dahil ito lang talaga ang pinunta namin dito. Inabutan nga namin sila dito na naglalagay na sa sako ng mga kinoprang nyog. Sa Bicol kung tawagin ay lukad. Medyo madami pa nga ang tatanggalin nila sa bao kaya medyo matagal-tagal pa itong matapos. Pero bago nga kami kumuha ng palawan ay nagpahinga muna kami saglit dahil medyo malayo din ang aming linakbay. Nakakamiss nga yung ganitong gawain dahil nung bata pa ako ay naranasan din namin ito dati sa bukid. Dati kasi meron din kaming nyugan sa bukid at doon din nagkokopra sila papay at ng mga kapatid ko na lalaki at kami naman ni mamay ang naghahatid ng pagkain nila tuwing tanghali. At yun nga ang mga panahong hindi ko makakalimutan. Nang makapagpahinga na nga kami ay bumaba na kami para kumuha ng palawan. Grabe, sobrang dami pala ng palawan dito. Parang gusto kong kunin lahat at ibenta na lang sa palengke. Huli ni parang tunay, parang ang galing-galing kumuha ng palawan. Grabe makakalaskus ng shorts, daig pa makikipaglaban sa West Philippine Sea. Tapos yung tsinelas, puting-puti, parang hindi bukid ang pupuntahan. Ay talaga naman uray. Yung unang ang binungkal namin ay walang laman kaya naghanap kami ng medyo malaki-laking puno, yung matagal-tagal na at medyo matanda na. Iba din talaga itong si Beshi ko ay basta bungkalan ng lupa, aba, palong-palo, iba din talaga pag agriculture. Hoy, iba magmahal ang agriculture, wag kayong ano dyan. First time lang nga namin kumuha ng palawan, kaya hindi namin alam kung tama ba itong ginagawa namin. Basta pinili lang namin yung walang talbos para hindi mapait at para masarap yung lasa niya kasi kapag naman sobrang tanda na ay iba na ang lasa, yung tinatawag dito sa Bicol na hindi na masapok. Hindi ko kasi alam sa Tagalog ang masapok. Sa mga nakakaalam po dyan, i-comment nyo na lang po dito para alam ko na rin po sa mga susunod kong video. Nakadalawang puno na nga kami at medyo nahirapan din kami kasi yung ibang binungkal namin ay wala ring laman. Kaya nagpatulong na nga kami dito sa pogi kong kapitbahay ay talaga naman. Yung iba nga dito ay bagong tanim pa lang. Kaya hindi din namin alam kung meron bang laman o wala. Itong ang nakuha namin ay maliit pa lang ang laman pero malaki ang puno niya. Kaya hindi talaga namin alam kung alin dito ang kukunin namin. Tinatanim nga namin ulit ang puno pagkatapos namin nakuha yung laman niya talaga para sa susunod ay may makukuha kami ulit. Sobrang sarap talagang manirahan sa bukid. Malayo sa gulo kumpara sa syudad, maingay at maraming polusyon. Kaya kung tatanungin ako kung saan ko gusto tumira ay mas gugustuhin kong sa bukid na lang basta may kasamang 3 milyon. Sa panahon kasi ngayon hindi ka na mabubuhay kapag wala kang pera. Sa sobrang mahal nga naman ng mga bilihin ay grabe yung 1,000 mo ay hindi na aabot ng 1 linggo. Pero kung nasa bukid ka talaga mas makakatipid ka. Maraming pwedeng gawing ulam at merienda. Basta masipag ka lang dumiskarte mabubuhay ka talaga. Katulad nga nitong ginagawa namin. Nakakasawa din kasi ang tinapay. Umaga at hapon tinapay lagi. Magmumukhang monay na tayo nito kakatinapay. Kaya nag-isip nga kami ng pwedeng lutuing merienda. Kaya sakto nga at pupunta ng bukid itong beshi ko. Wala rin akong gagawin kaya sumama na rin ako. 5 piraso lang nga ang nakuha namin. Pero sakto na din ito para sa aming lahat. Para nga akong syunga kasi naman aesthetic na aesthetic ang tsinelas pero bukid lang ang pupuntahan. Pagkatapos nga namin kumuha ng palawan ay nagpahinga lang kami saglit at maya-maya ay uuwi na rin kami. Sila Tiyo nga ay tapos na rin at naglalagay na sa sako ng kanilang kinoprang nyog. Pagkatapos nga nila ilagay sa sako ay papahila na nila ito sa kalabaw para dalhin sa bayan. Nag-asikaso na rin kami pa uwi dahil hapon na at medyo malayo-layo pa ang aming lalakbayin. O siya, hanggang dito na lang. Abangan nyo po ang aming susunod na video. Excited na ba kayo? See you! Bye-bye!